Okay, so this second presentation is actually from Dr. Cheryl Ramos, our resource person in one of our training programs here in CLSU. So itong kanyang presentation is ginagamit niya para sa mga trainers kay ng mga cooperative training. So this material is used to teach yung mga resource persons to become an effective resource persons or trainer. Okay? So ano ba yung mga characteristics na dapat na i-embody ng isang magaling na resource person? Ano ba yung mga techniques na dapat mong i-adapt or i-apply para masabi na ikaw ay isang magaling na lecture or presentation. Kaya, yun. Yung title niya, Level Up Face-to-Face Trainings and Webinars. So, hindi naman ito iba doon sa mga skills na dapat yung matutunan. And ito talaga yung mga skills na dapat niyo matutunan for you to become an effective lecturer. Okay? So, sabi dito sa second slide, so, write outline first before building your slides. So, yun nga. Kaya nga kanina, tinatanong ko kayo, di ba? Kung nag-meeting na ba kayo, napag-usapan niyo na ba kung ano ba yung dapat lamanin ng presentation niyo? Kasi, before preparing your slide, actual preparation, is kailangan na-outline niyo muna kung ano ba dapat yung i-discuss ninyo. Kasi yun yung magsisilbing kumaga parang limitation ng dapat niyong i-discuss lang. Diba? Kasi sa unang part ng presentation niyo, yun yung ipipresent mo. Diba? Kumbaga halimbawa sa isang study, ano lang ba yung scope and limitation ng iyong ng iyong research. So dito naman i-discuss. Okay, you have to present first your outline to your audience para alam na nila kung ano yung mga may expect nilang matutunan from your presentation, and that will give them, will spark their interest, retain their interest all throughout your presentation. Okay. So, katulad nun, i-discuss pala dito yung mga career opportunities. Ayan, sige pakinggan ko nga yung lecture nila, panoorin ko nga. Baka naman interesting yung course na yun. O kaya sa mga, katulad niyo, both in the fields of IT and accounting. Okay, di ba? Magkano kayo sinusweldo ng isang accounting professional and IT graduate? So, pakinggan ko nga mabuti. I-discuss pala nila ito. So, yun yung gamit ng inyong outline. Outline niyo muna, pag-usapan niyo muna kung ano lang yung dapat yung i-discuss. Okay? Para naka-ano na yun, naka-frame na dun sa isip ng inyong audience na yun ang iyong lalaman ng inyong discussion. Okay? So working with visual aids. Okay. So syempre if you are delivering a presentation, dapat meron kang PowerPoint presentation, and useful din kung meron kang ipapakita sa kanila na video. Okay? So ngayon, tignan naman natin paano ba i-prepare ng tama ang isang PowerPoint presentation para maging effective. So, in terms of fonts, actually pinag-aaralan talaga yan ng mga trainer, mga lecturer. Yan. Sa font, kailangan daw sa PowerPoint presentation mo, maximum of 2 fonts lang per slide. Okay? So, mas better kung isa lang. Pero allowed naman daw ang dalawang klase ng font style. So, ano ba yung allowed? Okay? So, sabi dito, iwasan nyo daw yung mga serif fonts. Pagka sinabi kasing serif fonts, ito yung may mga curves katulad ng Times New Roman. Okay? So, kasi for me, I understand kung bakit kailangan yung iwasan yung ganito. Kasi medyo curvy nga siya, masakit siya sa mata. Okay? Hindi siya for me masinop tignan. Di ba? Anong sinabi kanina doon sa may kabilang presentation, yung isang presentation, dapat kasi daw ay uncluttered yung itsura. Okay? Mukhang masinop. Ang mas masinop kasi tignan ay yung mga tawag dito, sans serif fonts. Yung mga walang curves, dapat ay clean black fonts. So, katulad ng Arial, Tahoma, o yung Libre Franklin na ginagamit ng CLSU as the official font style. So, yun yung magaganda. So, ito, I think this is Tahoma. And yung nandito sa taas is Arial. Okay? So, again, in using fonts, it should be sans serif, yung masisinop na yan. At saka huwag kayong gagamit ng more than 2 fonts per slide. Okay? Then pangalawa, so yan,
lalong-lalo na sa pagka face-to-face kasi ang inyong discussion, ideally dapat ang point ninyo, yung font size is 48. Bakit? Kasi you have to consider the audience na nasa dulo. Okay? So 48, pagka tinasting kasi namin to sa face-to-face sa klase ko sa IT, yung 48 na point or font size is kitang-kita pa hanggang dulo. Paano na kung malaki yung venue ninyo, di ba? Ang dami yung audience. So make sure na nakikita siya hanggang dulo. So ideally, 48 font size is better. So 32 okay na yan pagka ganitong sa online. Okay? Huwag masyadong maliit kasi hirap na ding basahin pagka masyadong maliit. So kailangan consistent yung yung size, kung 48, 48, kung 32, 32 yung nasa lines na yan. So, kasi parang ang hirap ng tignan. Bakit parang, iba maguguluhan kayo pagka magkakaiba ng font size? So, huwag kayong gagamit ng all caps. Depende lang kung meron kang gustong i-emphasize or kailangan talaga. Kasi nga pagka naka-all caps daw, it is very difficult to read. Okay? So, yun. Nai-record po ba kayo? Alam ko hindi ko na-record. Okay. So, ano pa? Of course, alam naman natin kung kailan ginagamit, di ba, yung mga bold, ayan. So, i-bolden mo yung isang word na gusto mong i-emphasize. O kaya, if you want that word to stand out, okay, pwede rin mo ring palitan ng color like yellow but not red. Okay, so pinuna kasi ng isang participant namin sa training namin last time, do not ever use a red font. Ganun. Kasi di ba, ang red naman kasi, it is used for corrections, di ba, pag nag-edit, ganun, red ballpen, pag nag-check, red ballpen na ginagamit. So, pwedeng other color para mag-stand out yung isang word or set of words na gusto mong i-emphasize or i-highlight. Okay? So, do not ever use italics. Allowed lang ang italics if it is if you are presenting a scientific name. So, okay lang yun. Okay? But in this kinds of presentation, wala namang mga ganun din. Yung normal lang na font. Okay? So, ano pa? So, isa lang naman ang sinasabi nitong na to, slide na to. So, dapat dyan, kasi nga slide, pagka sa slide lang, bullets lang ang ginagamit, hindi paragraph. Diba? So, kasi ang PowerPoint slide kasi, aid lang siya ng isang lecturer or resource person o nang nagdi-discuss. Baga parang yun lang yung nagbibigay ng cue sa kanya kung ano yung dapat niyang i-discuss. Okay? So, hindi yun yung magiging primary source of information. Kayo pa rin mga lecturer. Okay, ang PowerPoint slide lang, guide lang yon ng lecturer kung ano yung dapat niyang i-discuss. O kaya cue lang niya yon kung ano yung dapat niyang sabihin or ang dapat niyang i-explain. Kayo pero hindi lang lecturer ang mag-explain further na i-discuss. Kaya do not avoid excessive verbiage. So ano ba kasing sabi? Too much text makes it difficult to see and process the information. Di ba ikaw nga, di ba na-overwhelm ka na agad? Kasi ang kapal na agad ng paragraph, parang ayaw mo nang basahin. Okay? So sabi dyan, to solve this, use more slides or kaya list only the key points and add the details verbally. So, yun yung sinasabi ko. Bullet lang. Dapat ikaw na ang mag-explain ng detalye verbally kasi ikaw yung speaker. O di naman nagsasalita yung di ba, slide. Support mo lang yan, aid mo lang yan. Kumbaga sa teaching aid, visual aid, gano'n. Okay? So ano pa? Sa paggamit ng bullets, doon nabanggit ko na to kanina, i-reiterate lang. So, may debate din kasi kahit minsan dito sa opisina namin, ano ba dapat pag gagamit ka ng bullet? Maliit na letter yung start or malaki? So, ang sabi dito ay dapat i-capitalize mo yung first word in a bullet but not others. So, yung laging lang, yung first letter lang. Okay ng first word ang nakakapitalize. Okay? Ito yung binabanggit ko sa inyo kanina. Ang presentation ay hindi siya isang book. One thought per line lang or idea. And no more than 2 levels of bullets per slide. Katulad nito, kaya it's either iliitan mo ng kaunti yung font para maging one-liner na readable pa rin or you edit to make it extremely concise. Okay?
Stop muna tayo dito, then we will discuss in the next video top 10 qualities of a lecturer.